Chapter 6. Pero hindi niya ako pinansin. Grayson. Bigla akong napatingin sa biglang lumitaw sa bakana ng pinto. Si Kuya Giovanni na patakbo na inawat ang dalawa. Pumagitna si Kuya Giovanni at nasa likod nito si Grayson na humahanggos at bakas sa mukha ang sakit dulot ng suntok ng asawa ko. What are you doing to my brother? Bakit mo siya sinasaktan? Tandang pananong. Nakita ko naman na tila lumalabas na ang litid ni Kuya Giovanni sa tindi rin ng galit. Nilapitan ko na si Ace at paarap akong yamakap dito. Naramdaman kong ainal-alayan nito ang likod ko. Talagang masasaktan ang kapatid mo kapag hindi niya tinigilan ang asawa ko. Ang lakas ng boses ni Ace. Nakayakap pa rin ako sa kanya at ramdam ko na hindi pa humuhupa ang galit nito. Humahanggos pa ang dibdib nito. Anong kaguluhan ito? Tandang pananong. Biglang pasok ni Mommy Tasha. Nang nilinggan ko ito ay first time kong nakita ang galit sa mukha nito. Bahagya na akong lumayo kay Ace na agad akong pinakawalan. Ace, anong ginawa mo sa pinsan mo? Tanong ni Mommy Tasha nang nakalapit sa amin. Ang galit nitong mukha ay napalitan ng pag-aalala nang lumapit kay Grayson. Nakita ko pang pinasanan nito gamit ang likod ng kamay ang dugo sa may gilid ng labi ni Grayson. Napatingin tuloy ako sa asawa ko dahil may dugo rin ito sa may gilid ng labi. Nakita kong mas nagalit ang tingin nito sa eksena na nakikita. Kahit siguro ako ay magagalit kapag ganitong parang naetsapwera ako ng gaya nito. Napagdaanan ko na ang ganong pakiramdam. Ang mainggit na hindi ako mabigyan ng atensyon ng magulang sa ganitong sitwasyon. Na hindi ako ang pinili. Tita, I've just heard na may sakit si V. Nag-alala lang ako as a friend kaya pinuntahan ko siya para kamustahin. Biglang sabi naman ni Grayson. Liar, you like my wife kaya inaahas mo, stop. Dumagundong ang boses ni Mommy Tasha na pinutol agad ang sasabihin ni Ace. Napatingin pa ito sa akin at hindi pa humuhupa ang galit nito. Natakot tuloy ako sa bainan ko na parang kasalanan ko na nag-aaway ang anak at pamangkin nito. Napayuko ako. Sa pagyuko ko ay bigla kong nakita ang bakat ng mansana sa shirt ko. Bigla tuloy akong napaangat ng tingin at baka may nakakapansin na. Sakto na nahuli ko si Grayson na nakatingin sa bandang dibdib ko. Bigla tuloy akong kumilos at nagpunta doon sa may likod ni Ace para matakpan ako. I'll talk to you, Ace. Gray and Gio, sumunod kayo sa akin. Maautoridad na sabi ni Mommy Tasha na umalis na ng kwarto. Hindi ko na sila tiningnan hanggang sa marinig ko na lang ang malakas na pagsara ng pinto. Ace, sambit ko. Nanatili kasi itong nakatalikod sa akin kahit ilang segundo na nang makalabas ang mga pinsan nito. Nang sinilip ko at nakikita ko ang kamao nito na nakakuyom at parang gustong manuntok. Hindi pa ako tapos sa pag-iyak ay tumulo na naman ang luha ko. Kinabahan ako nang wala man lang akong narinig dito at hindi ako nililingon. Marahan na lang akong kumilos at nagpunta sa harapan nito at doon ay hinarap ang asawa ko. Madilim ang mukha nito na nakatingin sa akin ngayon. Stop crying. Ayoko sa babaeng iyakin. Sambit nito na parang nagpipigil ng galit. Sabi ko na nga ba at baka isipin nito na nilandi ko si Grayson. Mas lalo akong naiyak. Ace, sambit ko na pinunasan ang luha ko matapos ng ilang sandali. Pagkatapos ay gamit naman ang thumb finger ay pinunasan ko ang dugo sa gilid ng labi nito. Nakita ko pa ang sakit na damante kay Ace habang tinatanggal ko ang dugo. Gusto kong harapin ang galit ng asawa ko. Nang tiningnan ko ang mukha nito ay tila nabawasan na ang galit sa mata nito. Nilaybot nito ng tingin ang mukha ko. Ilang saglit pa ay naramdaman kong bigla ako nitong binuhat at dinala sa kama. Pinaupo niya ako doon. Kahit paano ay kumampant ako dahil sa ginawa nito. Parang tila nawala ang lagnat ko sa katatapos lang na gulo. Pinahid ni Ace ang luha ko. Do you like him? Seryosong tanong nito na sa tono ay mukhang nagko-control ng galit. Tell me na mali ang iniisip ko, love. Dahil kung gusto mo siya pagsisihan ko na bumigay ako. Hindi mo alam kung gaano akong nagtimpi sayo. Pinipilit kong magalit sayo. I even comparing you to my ex-wife para mas magalit sayo. Pero tuwing pinagmamasdan, hindi ko magawa. Hindi ko alam kung anong gayuma ang ginawa mo sa akin, Venus. Pero nahirapan akong magalit ng husto sayo kahit alam kong pagkakamali ang dahilan ng kasal natin. But I'm committed to preserving this marriage, Ace.
Napasinghap ako nang kinuha ni Ace ang kamay ko at pinisil iyon. Ramdam ko ang init na damaloy sa sistema ko. Now tell me, patuloy ni Ace na binitawan ang kamay ko at nilaipat sa magkabila kong pisngi, kinulong ang mukha ko sa palad niya. Ngayon pa lang ay aminin mo na, love, kaya mo ba akong panindigan sa kabila ng agwat natin? Na hindi mo ako ipagpapalit kahit kanino, na hindi mo ako lalikoan. Ngayon pa lang ay umamin ka na, para alam ko kung bibitawan na kita. Ayokong ikulong ka sa kasal na hindi mo kayang panindigan. Dahil ako, simula nang inangkin kita, I promised myself that I'll be faithful to you. Parang punong-puno ang puso ko ngayon sa naririnig sa asawa ko. Nilabanan ko ang tingin nito. Hinawakan ko ang magkabilang kamay nito na nakapatong sa pisngi ko. Maniwala ka sa akin. Wala akong gusto sa Grayson na, yun. Isa lang ang gusto ko, kahit sinusungitan niya ako, kahit hindi pinapansin at kinakausap ikaw, yun. Ikaw lang ang gusto ko. Napalunok ako. Bigla ay nag-iba ang takbo ng pintig ng puso ko. Hindi ko kinaya ang titig namin sa isa't isa kaya yumuko ako. Tinanggal ni Ace ang mga kamay sa pisngi ko at kinuha ang mga kamay ko at pinisil iyon. Mas ramdam ko na ang init ng kamay ni Ace kesa sa init na nararamdaman ko dahil sa lagnat. How sure are you na hindi kita kinakausap? Tumingin ako sa kanya. Tuwing tulog ka ay lagi kitang pinagmamasdan. Kinakausap ka, ngumisi si Ace. Ang gwapo nito kahit na medyo nakaikit na ang pasa sa mukha nito dahil sa suntok. Love, I'll tell daddy that we will move out, dagdag pa ni Ace. Ayokong may umaaligid sayo. Pagkasabi ni Ace ay tinawid niya ang pagitan namin. We kissed torridly, love. I badly want you. Anas ni Ace na naghabol ng hininga matapos ang mapusok naming halikan. Let's have a quickie bago dumating ang doktor, kailangan mong pagpawisan para bumaba ang lagnat mo. Bago pa man ako mahihiga ni Ace ay narinig na namin ang katok ni Lola mula sa labas. Bigla ko tuloy na hawakan si Ace sa dibdib at pinilit ilayo sa akin. Mahinang mura ni Ace. Wait, I'll talk to Lola Lisa. Puno ng pagkabiti ng itsura ni Ace na napilitang tumayo at harapin si Lola. Ako naman ay labis na natutuwa ang puso sa mga narinig sa asawa ko. Sobrang saya ko lang na sa isang iglap ay okay na kami. Parang kahapon lang ay sobrang sama pa ng loob ko dahil sa araw-araw na pag-ignore sa akin ni Ace. Kung ganon ay tinatitigan namin ang isa't isa kapag tulog na. Nakagat ko tuloy ang ibabang labi para pigilan ang ngiti ko. Gusto rin ako ng asawa ko. The feeling is mutual. Ngayon pa lang ay bigla akong na-excite sa magiging journey namin bilang mag-asawa. Venus, narinig ko na ang nag-aalalang boses ni Lola kaya biglang bumalik tuloy ako sa ulirat mula sa pagde-daydream. Nabuksan na pala ni Ace ang pinto. Nilinggan ko sila at ang likod ni Ace ang nakikita ko. Hindi rin nakaawang ng husto ang pinto. Mabuti na rin dahil nag-aalala ako na makita pa ni Lola ang itsura ko na galing sa iyak. Baka nga alam na niya ang nangyari dito na nagkaroon ng santukan. Singbilis ba naman ang kidlat na kumakalat ang tsismis sa bahay na ta? Tsaka mapapansin na siguro ni Lola ang pasa sa mukha ni Ace. Sir, okay lang po ba ang apo? Mataas pa ba ang lagnat niya? Narinig kong tanong ni Lola. Lola, inaalagaan ko po si Venus. Pwede po ba na ipagluto niyo muna siya ng sopas? Ako na po muna ang bahala sa kanya. Pababain ko po muna ang lagnat niya. Bigla akong namula sa narinig dahil iba ang meaning ni Ace sa pagpapababa ng lagnat. Feeling doktor lang na akala ay kayang gamutin ang masakit sa akin. Pero sa tingin ko ay hindi ko talaga kakayanin ang gusto nitong mangyari, ganun po ba? Sige po, Sir Ace, igagawa ko na siya agad para makakain na siya. Babalik na lang po ako kapag luto na. Mukhang kahit paano ay nawala ang pag-aalala sa boses ni Lola. Lola Lisa, don't call me sir anymore. Apo niyo na rin po ako. Just call me by my name, sambit ng asawa ko na ikinatuwa ko lalo. At least, ngayon ay magalang na siya kay Lola. Hindi gaya ng nahuli kami na magkatabi sa kama na tinaasan niya ng boses ang matanda, akalain mo nga naman na ngayon ay nakikita ko na ang sweet side nito. Taliwas sa mga unang pinakita niya sa akin pati sa mga kasamahan ko. Ilang sandali lang ay narinig ko na ang palm ni Lola at ang pagsarado ng pinto. Muling humarap sa akin si Ace matapos ay double lock ang pinto.
Nakita ko ang pagmamadali nitong makabalik dito sa kama. Bigla ay dagandong ng dibdib ko dahil alam kong hahalikan na naman niya ako. Bakit ako biglang na-excite? Ace, gagamutin ko muna ang sugat. Hindi ko na natapos ang sasabihin nang bigla ay siniil ako ng halik ni Ace dahil mabilis siyang nakabalik sa kama at tinabihan ako. Sakto pa na nakaawang ang labi ko kaya nalasahan ko agad ang laway nito. Halik pa lang ni Ace ay bigla akong nawawala sa wisyo. Hindi ko na malayan na naihiga na niya ako ng tuluyan at dumagan sa akin. Napapaungol ako dahil sa sarap humulik ng asawa ko. Yung halik nito ay nagmamadali at halos gigil sa pagsipsip ng labi ko. Nakipagtang-tatang ako nang pinasok nito ang dila at naghahaman sa dila ko. Confident ako sa hininga ko dahil todo mouthwash ako kanina. At ganun din si Ace. Ang bango-bango ng hininga nito. Gumalaw pa ang kamay nito na naglalakbay sa braso ko at masuyong hinihimas iyon. Hanggang sa hindi na yata ito nakapagpigil na naman at bumaba pa ang palad nito sa may hita ko at hinimas din iyon. Naramdaman ko na umangat pa ang palad nito na ipinasok sa lelayan ng short ko at inabot ang puwet ko. Pinisil niya iyon ng buong panggigil. Napaungol na lang ako nang maramdaman ang gigil na kilos ng asawa ko. Hindi ko naalintana ang lagnat. Pakiramdam ay dala ng pagnanasa ang init na nararamdaman ko ngayon. Tumugon lang ako ng kasing pusok ng halik ni Ace habang niyayakap ko siya. Nanatili akong nakapikit habang ninanamnim ang tamis ng halik ng asawa ko at sabayan nitong paghipo sa hita ko. Ilang saglit lang ay ipinasok nito ang palad sa loob ng shirt ko. Sinakop ng mainit na palad nito ang isa kong dibdib at nilamas iyon ng buong gigil. Naglakbay ang labi ni Ace patungo sa may punong tainga ko. I want you badly, love. But as much as I want to make love to you, I fear it may worsen your sickness. Hindi ko kayang angkinan ka nang hindi ka pinanggigigilan at hindi pwedeng ngayon na may sakit ka. I'll just wait na gumaling ng husto for now, let's wait for the doctor para mabigyan ka ng gamot. Kapag magaling ka na, lagpas pa ng langit ang mararating mo sa sarap. We'll continue our honeymoon. Paliwanag nito. Anak ng tokwa. Hindi nito itutuloy. Bitin na bilten ako. Para akong bata na hindi napagbigyan. Ako na ba ang mas adik sa aming dalawa sa romansa? Pero tama si Ace, baka lalo akong magkasakit dahil wild pa naman ito. Pero sa sinabi nitong lagpas pa ng langit ang mararating ko sa sarap ay bigla akong nag-imagine. Tumayo na si Ace. Akala ko kung ano ang gagawin nito dahil binuhat niya ako ng pa-bridal style kaya nagtanong ako. I'll bring you to couch, ipapalinis ko ang kwarto para mas maaliwalas ang pahinga mo. Kinintalan pa niya ako ng masuyong halik sa noo at dinala sa couch. Bago iniwan ay hinawakan niya muli ang noo ko. Nagpunta siya sa closet ng mga bedsheet at kumot at kumuha ng bagong kumot na itinakip sa akin. Matapos ay nagpunta siya sa kama namin at tinanggal ang bedsheet at nilagay sa laundry hamper na nasa sulok ng kwarto. Mabuti na lang at tinanggal pala iyon ni Ace. Nakakahiya kasi na makita nila Ate Gladys or Ate Trish kapag naglinis sila dito. Hindi naman nila siguro mapapansin ang mantsa ng dugo, o baka magpalusot na lang ako na menstruation iyon. Hintayin mo ako, love. I'll just call Gladys. Ipapalinis ko ang kama para makahiga ka na. I'll lock the door at baka may magtangka na naman na pumasok dito. Okay, pakidala na rin ang medicine kit para magamot ko ang sugat mo. Lumabas na si Ace. Hindi naman ito natagal at bumalik kasunod si Ate Gladys. Kita ko sa itsura ni Ate Gladys kung gaano nito kagusto na samagap ng chismis sa akin. Kaso hindi nito magawa dahil nasa loob ng kwarto si Ace. Habang naglilinis si Ate Gladys ay ginamo ko naman ang sugat ni Ace. Pilit pa nga itong tumatanggi dahil baka mapagod daw ako. Pero kaya ko pa naman kumilos at saglit ko lang nilinis ang sugat nito dahil hindi naman ganoon kalala. Matapos ng ilang minuto ay dinala na ako ni Ace sa kama at pinahiga. Just rest, love. I'll go to mom at kakausapin ko siya. Hindi ko pwedeng palagpasin ang ginawang pambabastos ni Grayson na pasukin ang kwarto natin. I'll talk to dad also, para magpaalam na bubukod na tayo. Just wait for the doctor para ma-check up ka. Hinalikan pa ako sa lips ni Ace bago lumabas ng kwarto. Ako naman ay dala ng pagod ay hindi namalayan na nakatulog na pala. Nagising ako dahil dumating na ang isang may katandaan na babaeng doktor.
Sobrang nahiya ako dahil nagtanong pa ito ng activities na ginawa ko dahil baka raw may pile ako. Hiyang-hiya akong sinagot ang tungkol sa lovemaking. Tutal ay doktor naman ito at professional, wala naman mali siya sa kanya ang sinabi ko. May pinainom sa akin na gamot at pain reliever ang doktor. Ilang sandali lang ay nagpapalam na itong aalis. Sakto na bumalik na si Ace sa kwarto na masama ang timpla ng mukha. Kinausap muna nito ang doktor at tinanong ang kalagayan ko. Matapos ng ilang saglit nilang pag-uusap ay tuluyan nang nagpaalam ang doktora. Naiwan kami ni Ace. Lumapit sa kama ang lalaki at naupo sa may edge ng kama. Hinawakan ako nito sa noo. Kahit papaano ay biglang lumamlam naman ang mata nito. Just rest, love. Babantayin lang kita hanggang sa gumaling ka. Tomorrow morning we'll go to Cavite. May rest house ako doon at doon muna tayo magbabakasyon for 2 weeks. Kumunat naman ang noo ko, paano ang trabaho mo? Mag-uuwian muna ako doon. Para masolo kita. Anyway, I told Dad about my plan to move out. He requested me to stay, gusto niyang mabuntis ka muna bago tayo lumipat. He's really excited na mabuntis ka. At pati na rin ako. Venus, my love. I want to build a happy family with you. Mabubuntis. Ako. Agad akong namula sa isipin na, yun. Sobrang bata ko pa para mabuntis. Gusto ko sanang mag-aral. Hindi ko pa, yun nasasabi kay Ace. Dahil ayoko naman na sirain ang mood na nito at ngumiti na lang ako. Okay din naman sa akin na dito muna sa mansion Ternera. Gusto ko pang makasama ang lola ko. Ayokong mawalay sa kanya. Ilang sandali naman ay tinanong ko kung nagkausap na sila ni Mommy Tasha. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Ace at nag-change topic. Nabakas ko naman dito ang inis. Iniisip ko ang tungkol sa mga pinsan nito na mukhang kinampihan pa ng mommy nito. Gusto ko pa sanang magtanong kay Ace pero mukhang may mga bagay pa itong hindi gustong i-share sa akin at ginagalang ko naman iyon kaya hindi na ako nagtanong pa. Muli ay pinatulog na ako ni Ace. Lumipas ang araw na iyon na inalagaan akong asawa ko. Ito mismo ang nagpapakain sa akin. Nanatili lang ako sa kwarto. Pareho kaming dito sa loob kumain. Dinalaw rin naman ako ni Lola sa kwarto at labis nga itong nag-alala sa akin. Nalaman pa nito ang nangyari na gulo dito sa kwarto kaninang umaga at hindi naman ako naglihim kung bakit umabot sa ganon. Pinayuhan na lang ako ni Lola na umiwas na kay Grayson. Kahit naman wong payo ni Lola ay iiwas at iiwas talaga ako. Ayoko na magkaroon ng lamat ang relasyon namin ni Ace dahil sa third party. Masasaktan siya. Kinagabihan ay magkayakap kaming natulog ni Ace. Natulog akong may ngiti sa labi dahil sa sarap ng yakap ng asawa ko. Ramdam ko ang labis na pagpipigil nito na may mangyari sa amin, though bumaba na ang lagnat ko at ng kinagabihan ay totally okay na ako. Kinabukasan ay maaga kaming bumiyahe ni Ace. Araw ng linggo at wala pa naman napasok sa opisina. Malungkot din akong nagpaalam kay Lola dahil 2 weeks ko siyang hindi makikita. Halos saglit lang naman ang biyahe namin. Hindi naman ako natagtag sa biyahe dahil gumising akong maganda ang pakiramdam. Pagkagising ko kanina ay breakfast in bed pa ang ginawa namin ni Ace. We're here. Sambit ni Ace matapos patayin ang makina ng sasakyan. Bumaba na kami ng kotse at doon ay namangha ako sa rest house nito. Talaga nga naman na bagay rest house sa land iyan ang paligid. Malaki rin ang bahay na naroon at elegante ang structures. Hindi tuloy ako makapaniwala na titira sa ganong lugar na para akong prinsesa. Hindi mo ba nagustuhan dito? Narinig kong bulong ni Ace sa likod ng tainga ko. Biglang nanindig ang balahibo ko nang masamyo ang mabangong amoy ni Ace. Dinaikit nito ang katawan sa likod ko at sa ginawa nito ay naramdaman ko na ang pinitong parang gusto nang kumawala sa brief nito. Hinarap ko si Ace at pagkaharap ko ay nilamulus ako nito ng halik. Ako rin naman ang mismong bumitaw kahit sarap na sarap ako dahil baka may mga tauhan si Ace na nakakakita. Ilang saglit lang ay pumasok na kami sa loob na magka-holding hands. Iniwan namin ang mga gamit muna sa sasakyan at mamaya na lang daw ipapakuha kapag may dumating na kasambahay na ipapatawag ni Ace. Wala naman daw magiging problema dahil may kasambahay caretaker dito. Namangha agad ako sa itsura ng loob ng mansion. Ang ganda dito, Ace. Sambit ko na wala sa lalaki ang atensyon.
Magpapatayo ako ng mansyon na kagaya nito para sa magiging bahay natin in the future. Sambit ni Ace na nasa likuran ko. Hinarap ko palang asawa ko ay agad ako nitong kinabig. Napahawak na lang ako sa matipunong dibdib nito. Ngumiti ako habang nililibot ni Ace ng tingin ang mukha ko. Pwede ba nakapagbubukod na tayo? Pwede ba na isama ko si Lola? Nahihiyang tanong ko. Baka kasi ispin nito na sinasamantala ko naman siya. Ngumiti naman si Ace. Of course. We'll take her with us. Kung ano ang gusto mo. Yun ang masusunod. Panipik. Biglang lumapad ang ngiti ko. Sa tuwa ko ay pinulupot ko ang mga braso sa leeg ni Ace. Thank you, love. Sambit ko sabay tingkayad at hinalikan ko siya sa lips. Tila nagulat si Ace sa ginawa ko. Natigilan ito. Pero ilang sandali ay bigla nitong kinulong ang magkabilang pisngi ko sa mga palad nito at siniil ako ng halik. Wala na akong nagawa kung hindi ang gumanti ng singpusok ng halik na binibigay nito. Halos mapatid na ang mga hininga namin nang maghiwalay ang mga labi namin. Muli ay kinabig ni Ace ang bewang ko para magdikit ng husto ang mga lower body part namin. Ako naman ay hinigpitan ang pag-angkla ng mga braso sa leeg nito. I wanna hear your endearment again. Paos na wika ni Ace. Sobrang lamlam ng mata nito. Tumatama ang hininga nito sa mukha ko dahilan para mapapikit ako dahil ang sarap lang nalanghapin ang fresh breath nito. Tanging yuzel ko. I wanna hear you calling me again, love. Ayaw mo na, yun ang itawag ko sa'yo. Sobrang hina ng boses na tanong ko. I like it. I like it so much. Love, kilig really exist. Pagkasabi ni Ace ay bigla niya akong binuhat ng parang bagong kasal. Saan tayo pupunta? Tanong ko kahit parang alam ko na ang gusto nitong mangyari dahil puno na ng pagnanasa ang mga mata nito. In the master's bedroom. We'll do something sexy. Paos na wika ni Ace na dinilaan pa ang ibabang bahagi ng labi at nakatingin sa akin na tila pagkain akong lalantakan na niya. Love, baka may pumunta dito. Nanghihinang sambit ko. French kiss pa lang ang pinagsaluhan namin ni Ace ay parang hinigop na nito ang lakas ko. Daig ko pa ang lantang gulay at nanginginig na ang kalamnan ko dahil sa pag-init ng katawan. Kaya kumapit ako ng husto at kinawit ang mga braso sa leeg nito dahil pakiramdam ko ay mahuhulog ako. No worries, love. Nobody will come unless I say so. Katatapos lang manggaling ng caretaker dito dahil may inutos ako sa kanila. I'll call them later para ipagluto tayo. But for now ikaw muna ang kakainin ko. Nakagat ko ang ibabang labi nang narinig ang sinabi ni Ace. Maingat na itong naglalakad paakyat ng hagdan kaya hindi na nito nakita kung gaano ako kinikilig sa mga banat nito. Ganito pala magpakilig ang isang matanda. Busog na busog ang tainga ko sa mga pinagsasabi nito sa akin mula pa nang may mangyari sa amin. Walang-wala sa mga kaidaran ko na halatang nambobola lang. Lalo na sa mga classmate ko dati na kapag manliligaw at kahit anong ibigay o sabihin sa akin ay hindi man lang ako kinilig. Pero ang isang Ace Brian Ibanez, ibang klase magpakilig. Wala pa itong ginagawa ay may ihi na ako sa kilig. Titig pa lang nito ay parang mahuhulog na ang panty ko, lalo na kapag ngumingiti ito sa akin. Kaya minsan ay hindi ko maiwasan na matulala sa kanya. Siyempre sinasamantala ko na sobrang sweet niya sa akin kaya lagi ko siyang tinatitigan. At ganun din naman siya sa akin. Napansin ko lang ang pagiging possessive ng asawa ko sa akin. Lalo na at kahapon na nagkaroon ng gulo sa mansion ay halos gusto na lang yata ako nitong itago sa bulsa para wala na lang makakakita sa akin. Kanina rin na huminto kami sa gasoline station para magpagas ay napatitig sa akin ang gasoline boy ay sinigawan ni Ace ang lalaki at naawa ako. Sanay naman ako sa mga malisyosong titig ng mga lalaki sa akin. Lalo na dati nang nag-aaral ako, kaya sa akin ay baliwala na yung titig ng gasoline boy. Pero bakit parang nagugustuhan ko ang pagiging possessive ng asawa ko? Sa lalim ng pag-iisip ko ay hindi ko na namalayan na tuluyan na kaming nakaakyat ng hagdan. Ibinaba naman ako ni Ace at hinawakan nito ang kamay ko. Iginiya ako na maglakad. Habang naglalakad ng naka-holding hands ay todo pisil ito sa kamay ko. Bawat pisil nito ay nagduduot sa akin ng kakaibang saya. Naka-focus lang ang isip ko sa kung anong gagawin sa akin ng asawa ko kaya hindi na rin ako nagkaroon ng pagkakataon na tingnan ang nilalakaran namin.
Tsaka na ako maglilibot dito sa rest house kapag mag-isa na lang ako. Tutal ay 2 weeks kaming magstay dito. Huminto kami sa paglakad ni Ace sa tapat ng isang pinto. Hinarap muna ako ni Ace. Tinitigan niya ako ng buong pagsuyo. Wait, I'll cover your eyes, I have a surprise for you. Natigilan naman ako at may surprise pa itong nalalaman ngayon. Hindi na ako nakapalag nang may nilabas si Ace na isang bandana at itinakip sa mata ko. Dahil nakatikip na at wala nang akong makita ay hinintay ko pa si Ace na alalayan ako papasok ng pinto. Pero bago mangyari iyon ay nilamukos muna ako nito ng halik. Halos mapugto na ang hininga ko sa ginawa ni Ace. Napayakap na lang ako dito habang ginantihan ang halik. Ang sarap ng lips mo, love so soft I'll never get tired of kissing you. Sambit ni Ace matapos pinagdikit ang mga noo namin. Sinasamyo ko na lang ang mabangong hininga nito na tumatama sa mukha ko. Ilang saglit na lang ay humiwalay na sa akin ang lalaki at narinig ko na lang ang pagpihit nito ng doorknob. Ainal-alayan ako ni Ace papasok sa loob ng kwarto. Doon siya nakahawak sa may bewang ko at hinihimas niya iyon na nagdulot pa sa akin ng kilati dahil parang tumatagos sa suot kong bestida. I'll remove the cover now, sambit ni Ace sa may likuran ng tainga ko. Nang tinanggal ni Ace ang nakapiring sa mata ko ay speechless ako nang makita ang kama na may nakadesign na hugis puso mula sa mga petals ng red rose. Napaawang na lang ang labi ko dahil sa pelikula ko lang nakikita ang ganitong surprise. I didn't expect na mararanasan ko rin, love honest ko na dahan-daang nilingan ang asawa ko. Do you like it? Nakangiti na tanong nito. Na-magnet na lang ang mata ko sa tamis ng ngiti nito. Hanggang sa hinawakan niya muli ang kamay ko at bigla ay dinala ako sa table na naroon. Doon ko lang napansin ang isang bouquet of roses na nakapatong doon. Dinampot ni Ace ang bouquet at binigay sa akin. Ako naman ay sinamyuli yon. Mabigat ang paghinga ko dahil alam kong nakatitig lang si Ace sa akin. Feeling ko ay ako na ang pinakamagandang babae sa buong mundo na may lalaking nag-effort sa akin ng ganito. Love, thank you, sobrang saya ko, I'm not yet done. Tuldok. Pagkasabi nito ay may kinuha ito sa bulsa na isang maliit na kahon at binuksan liyon. For you. Namangha na lang ako nang tumambad sa akin ang isang ring na may malaking diamond. Hindi ako nakakilos at nanatiling nakatingin doon sa singsing. Sa itsura pa lang ng ring na iyon ay mukhang kahit magtrabaho ako habang buhay ay hindi ko maa-afford. Yung wedding ring nga lang namin ay kahit simple ay napakamahal na. Tapos bibigyan niya pa akong ganon. Nang hindi ako nagsalita ay biglang kinuha ni Ace sa akin ang bouquet at inilapag doon sa table. Kinuha niya ang kamay ko at isinuot ang ring sa palasengsingan ko. Pagkasuot nito ay hinalikan pa ni Ace ang likod ng palad ko. Overflowing na ang nararamdaman ko. Sobrang saya. Ace, hindi mo na dapat ako binilhan ng ganito. Sobrang mahal nito, I'll buy you anything I wanna buy, love, pero pagkasabi ni Ace ay kinabig niya ang katawan ko ng puno ng panggigigil. Napahawak na lang ako sa dibdib niya at hindi ko na naituloy ang sasabihin. No bots, mamaya ka na magreklamo dahil nagrereklamo na din ang kaibigan ko. Pagkasabi ni Ace noon ay kinuha niya ang isa kong kamay at inilagay doon sa tapat ng pantalon nito. Bigla akong nag-init ng makapa ko. Iyan, Lola, sobrang na-miss kita. Hindi ko maiwasang hindi yakapin ng mahigpit si Lola nang ako sa kusina, Venus, apo. Mas lalo kang gumandang bata, Kal, yamakap naman pabalik sa akin si Lola. Grabe ang blooming mo, Venus. Bigla naman nasingit ni Ate Gladys na naroon din sa kusina at naghuhugas ng mga kaldero. Hindi naman, Ate Gladys, namumula na, sabi ko. Bakas kasi sa mata nito ang panunukso. Pati nga si Sir Ace ay ang blooming din. Parang naging magkasing edad lang kayo, Venus. Kayo ha, sinulit nyo ang honeymoon. Tukso naman ni Ate Trish na naroon din sa kusina. Sobrang namumula na ako sa tukso ng dalawa. Nahihiya ako at naririnig ni Lola Lisa. Matapos ng ilang mahihigpit na yakap ay humiwalay na si Lola. Muli niya akong tiningnan at kita ko rin sa mukha niya ang labis na tuwa. Alam ko naman na mas doble ang saya ni Lola kapag nakikita niya akong masaya kaya ganito ang reaksyon niya. Hindi ko naman kasi talaga maitatago ang labis na saya sa mukha. Kahit hindi nakangiti ang labi ko ay makikita naman ng kahit sino na titingin sa akin ang kakaibang kislap ng mga mata ko.
Matapos ang 2-week vacation namin ni Ace sa Cavite at ito na nga at nakabalik na kami dito sa mansion. Ngayon pa lang ay pakiramdam ko na naninibago na ako dahil nasanay akong feeling housewife na kaming dalawa lang ng asawa ko. Nasanay ako sa routine namin, nagigising kami ni Ace. Ako ang mag-aasikaso sa kanya sa pagpasok. Ako na rin ang nagluluto para sa kanya at si Aling Elise ay inaalalayan lang ako sa kusina. Tuwing gabi naman ay napupuno ang kwarto ng tunog ng salpukan ng mga katawan naming pawisan, mga malalakas na ungol, mga malulutong na mura ni Ace dahil sa labis na gigil sa katawan ko. Idagdag pa ang mga langit-ngit ng kama na kulang na lang ay iwanan naming wasak. Tuwing bumabangon ako, "How are you? Na-miss kita." Bigla akong nag-worry at tumingin sa paligid. Buti ay walang tao. Natatakot ako na may makarinig lalo na si Ace at mag-isip ng masama. Nagtungo muna si Ace sa daddy nito na nasa opisina nito dito sa mansion at ako nga ay nagpunta sa kusina kaya naghiwalay muna kami. "Gray, ikaw pala. I'm sorry. Pero baka makita ako ng asawa ko na kausap kita. Alam mo naman ang huling beses na nangyari at nagsuntukan kayo. Ayokong maging reason yun ng problema namin." Dirtsyong sabi ko sabay hakbang sana palayo pero tumigil ako dahil nagsalita siya muli. "I'm sorry, V. Yeah. Sorry din last time na bigla akong pumasok sa kwarto nyo. I'm just really worried na narinig kong nilanat ka. Don't worry, iiwasan na kita from now on." Ngumiti pa ito ng tipid. "Thank you, Grayson." Tinanguan ko lang ito at humakbang na papasulong at nilagpasan ang binata. Mabuti naman at madaling kausap si Grayson. Ayoko nga sanang gawin sa kanya yun dahil kaibigan ang turing ko sa kanya at kinakausap niya ako dati nakasambahay pa lang ako. Ayoko na isipin nito na tumaas na ang ere ko dahil napangasawa ang pinsan niya. Pero kailangan kong gawin dahil seloso si Ace at ayoko itong bigyan ng kahit anong dahil para magselos. Gusto ko rin sanang sabihin na, wag na niya akong tawagin na V, para hindi na ako magmukhang special para sa kanya sa paningin ng iba. Pero hindi ko na sinabi dahil sa assurance nito na ilwasan niya naman ako. Umakyat na ako sa kwarto. Wala pa si Ace doon at hindi ko alam kung magtatagal ang usapan nila ni Daddy Ramon. Hindi naman nakakapagod ang biyahe dahil walang traffic kapag ganitong araw ng linggo. Pero, yung pagod ng katawan ko siguro ay dulot ng harutan namin ni Ace bago kami umalis ng rest house. Nagpalit na ako ng damit. Isang simpleng vestida na conservative ang sinuot ko. Naglagay noli ako ng concealer sa marks ko sa leeg. Si Ace mismo ang nagsabi isang beses na ayaw niya akong magsusuot ng revealing kapag may ibang mata na makakakita. Sa kanya lang daw ang katawan ko. Samampa na lang ako sa kama at nag-cellphone. Nag-text ako kina nanay at tatay at kinumusta sila. Bihira lang kasi nila ako kamustahin dahil busy sa kani-kanilang pamilya. Minsan nagtatampo pa rin ako. Pero napupunan ni Ace ang lungkot ko dahil lagi niya akong pinapasaya. Ilang saglit lang ay nakarinig naman ako ng katok at nang binuksan ko iyon ay tumambad sa akin ang nakangiting si Mommy Tasha. "Hi, Hiha. Welcome back." Bungad sa akin ng ginang. "Mommy, kayo po pala, pasok po kayo." Panipi. Tuldok. Niluwagan ko ang buka ng pinto at pinapasok si Mommy Tasha na agad din naman na kumilos at humakbang papasok. "Maupo muna kayo. Hindi na iha, gusto lang kitang kamustahin. You really look blooming. Mukhang nag-enjoy kayo sa honeymoon ng anak ko." Bigla akong napayuko at nag-init rin ang mukha ko sa ibig sabihin ni Mommy. Pero ilang saglit ay nag-angat na ako ng tingin. "Hindi naman po, Mommy. Sakto lang. I'm happy na nakikitang masaya ang anak ko sayo. I really thought before na magiging bugnutin lalo si Ace but it's the other way around. He is really happy nang binati niya ako kaninang nakasalubong ko. Nakikita ko sa mata niya ang saya." Sumeryoso na ang tono ni Mommy Tasha. "Oo nga po, galit na galit siya sa akin dati. Pero mabuti po ay nagkaayos kami." Tumanggaw-tango naman si Mommy Tasha. Matapos ay biglang tipid na ngumiti. "Anyway, Hiha, aals na ako. I'm just checking on you. I'll see you later in dinner." Ngumiti ako pabalik kay Mommy Tasha. Umalis na rin ito. Ilang saglit at muli kong sinarado ang pinto. Napasandal ako sa likod ng pinto habang napapangiti. Sobrang saya ko, natanggap talaga ako ng mga magulang ni Ace kahit na dati nila akong kasambahay at napakabata ko para sa anak nila.
Wala na akong hihilingin pa dahil ang saya ko sa piling ng asawa ko. Parang bigla ay naging fairy tale ang buhay ko. Kung ano man ang dahilan at kung sino ang may gawa kung bakit ako nagising sa tabi ni Ace ng araw na iyon ay tila pinagpapasalamat ko na ngayon. Ako na dyan, apo. Baka mapagod ka pa. Ako na po, la. Pidgel ko sa lola ko na pilit kinukuha ang binabalatan kong mangga. Wala naman kasi akong magawa sa kwarto kaya nagpunta ako dito sa kusina para kahit papaano ay makatulong. Sakto na nakita ko ang manggang manibalang na nakalagay sa mesa. Bigla akong nangasim at naglaway. Hindi kaya buntis ka na, Venus? Biglang tanong naman ni Ate Trish na naroon sa mesa at nakatitig lang sa akin. Ha, baka buntis ka na, sabi ko. Ulit ni Ate Trish. Natigilan naman ako sa sinabi ni Ate Trish. Bigla akong namula. Oh, bakit nagbablush ka? Hindi ka naman dapat mahiya dahil may asawa ka naman. Ang iba nga nabubuntis kahit walang boyfriend at nakikipaglandian lang. Oo, nga, Venus. Hindi kaya buntis ka na. Sambit ni Lola. Hindi ko alam ang bigla kong naramdaman sa mga sinasabi nila. From 2 weeks na honeymoon namin sa Cavite ay magdalawang linggo na rin mula nang nakabalik kami dito ni Ace. 1 buwan na mula nang may nangyari sa amin. Mula honeymoon hanggang sa makauwi kami dito sa mansion ay halos araw-araw na may nangyayari sa amin. Partida pa na medyo naging busy ang asawa ko this past week sa trabaho. Marami siyang inaasikaso pero mahina ang 2 round sa isang gabi. Halos magkulong din kami sa loob ng kwarto at lalabas lang kapag kakain nung nag-day off ito. Nasobrahan na kami sa intimate moments ni Ace pero hindi pa rin kami nagsasawa sa isa't isa. Hindi ko po alam, Lola. Pero nangasim lang talaga ako dito sa mangga dahil parang ang sarap ay partner sa bagoong. Sige, apo. Pero kapag may napansin ka na kakaiba sa katawan mo ay sabihan mo na kami para naman alam namin. Tsaka, alam mo naman na number 1 excited na mabuntis ka ay si Don Ramon. Sigurado ay magpapa-party yun kapag nalaman na magkakaapo na siya. Opo, la. Ngumiti naman ako kay Lola at nagpatuloy na sa pagbabalat ng mangga. Pero nasa isip ko na ang sinabi nila na baka nga buntis ako. Naisip ko na mag-pregnancy test kung sakali. Gusto ko na ang unang makaalam kung buntis nga ako ay ang asawa ko. Halos naubos ko ang binalatan kong mangga pero pinigilan na ako ni Lola dahil hindi na ako makamerienda raw. Pero nasatisfy na din kasi ako sa kinain kong mangga kaya tumanggi na akong kumain ng merienda. Nagpaalam na lang akong aakyat ng kwarto ko. Parang gusto kong mahiga lang at manood ng Korean novela. Aakyat na sana ako papunta ng kwarto nang mapansin ko si Grayson na naka-business suit pa at mukhang sa opisina galing. Tiningnan ko tuloy ang wristwatch at nakita kong wala pa naman na 4:00. Parang nag-undertime ito. Bakas rin sa mukha nito na ang pagka-bad trip. Hindi naman ako napansin ni Grayson kaya minabuti ko na lang na hindi muna umakyat ng hagdan para hindi kami magkasabay. Huminto muna ako at tumayo sa lugar na hindi ako pansinin. Amlawas kasi ako sa kanya dahil pa rin kay Ace. Tinupad din naman ni Grayson ang sinabi nito sa akin na iiwasan ako. Pero mahahalata pa rin dito ang malalagkit na tingin sa akin lalo na kapag nasa hapag-kainan kami. Kumunat ang noo ko nang makita si Mommy Tasha na pababa sa hagdan. Sa itsura nito ay mukha itong worried. Tita, narinig kong sabi ni Grayson. Gray, let's talk in the office. Pinutol agad ni Mommy Tasha ang sasabihin ng pamangkin niya. Nang makababa si Mommy Tasha ay agad niyang kinayag si Grayson at naglakad papunta sa pasilyo kung nasaan naman ang opisina ni Doña Tasha dito sa mansion. Doon lang ako kumilos at umakyat na papunta sa kwarto ko. Pagkarating naman doon ay nag-try akong tumawag kay Ace kung anong oras makakauwi ngayon. Nakailang ring na pero hindi sinagot ng asawa ko. Iniisip ko na baka busy kaya hindi ko na lang muna inistorbo. Usually kasi ay 2 o 3 ring lang ay sinasagot na niya ako. Inabot pa yata ng ilang minuto nang naka-receive ako ng text. Mail late daw nang uwi si Ace at mauna na raw akong kumain dahil may problema daw sa kumpanya. Dumating na ang dinner at halos wala akong gana dahil wala si Ace sa tabi ko. Pati si Daddy Ramon ay hindi pa rin umuwi. Malamang ay magkasama sila. Tanging ang magkapatid na si Grayson at Giovanni, pati na rin si Mommy Tasha ang kasabay kong kumain.
Halos nahirapan akong lumunok ng pagkain dahil nalilang ako na wala ang asawa sa tabi ko. Medyo tahimik lang din sila habang kumakain. Siguro dahil na rin sa problemang kinakaharap ng kumpanya. Si Kuya Giovanni naman ay CEO na ng isang company ng mga Ibanez pero apektado pa rin dahil parte iyon ng Ibanez Group of Companies. Nang matapos na akong kumain ay umakyat na rin ako ng kwarto at nagpababa ng kinain. Panay ang tingin ko sa cellphone ko sa mga messages ni Ace. Halos every 30 minutes naman ay nakaka-receive ako ng text at kinakamusta ako kung okay ako. At panay I love you sa text. Ganon siya kapag pumapasok. Kapag tinatanong ko naman kung okay siya ay tipid lang ang sagot nito. Kahit ang tanong ko kung kumain na ay hindi nito sinagot. Pati tuloy ako ay nag-alala dahil mukhang malala ang problema nila. Natapos na ang night routine ko at wala pa rin si Ace. Pero si Daddy Ramon ay nakauwi na raw. Sinabi sa akin ni Lola nang pinuntahan pa ako dito sa kwarto at I-check kung okay lang ba ako. Umabot na ng alas 11 nang tumawag sa akin ang asawa ko. Love, how are you? Bungad ni Ace sa akin sa kabilang linya, ako ang dapat magtanong, Love. Kumain ka ba? Yeah, don't worry about me. Kahit paano ay kumain ako. But I need a midnight snack. At ikaw ang kakainin ko mamaya. I'll be there in less than 30 minutes, please don't sleep yet. I need to hang, love, I'm driving and my phone is low-bat. Napailing na lang ako sa kamanyakan ng asawa ko. Kahit problemado na ay iyon pa rin ang iniisip. Nag-decide akong abangan ang asawa ko sa labas. Gusto ko at pagpasok niya ng pinto ay ako ang mabubungaran niya. Tutal ay wala ng tao ng ganitong oras sa may sala. Nakasuot na ako ng sexy na nighties at pinatungan ko na lang ng cardigan. Bumaba ako patungo sa sala at tanging doon lang sa pinaka-sofa ang dim light. Ilang minuto akong naghintay sa sofa nang may nuliningan pa akong ingay ng sasakyan. Ilang sandali ay bumukas na ang pinto at iniluwa ang asawa ko. Tila nagulat pa ito na dito ako naghintay sa sala. Walang salita itong lumapit sa akin. Puno ng pagnanasa ang mga mata nito nang tuluyang nakalapit sa akin. Binaba nito ang dalang bag sa sahig at matapos ay kinabig ako sa baywang. Kinagat nito ang gilid na labi at nang aakit ang tingin. Love, I miss you. Sambit ni Ace na tinawid na ang pagitan namin at binigyan ako ng isang smack. Ang tunog ng halik na iyon at halatang sabik. Love, pagod ka na, bigla akong naawa sa itsura nito na halata na may problema pang dinadala. Though bakas pa rin ang pagkasabik nito sa akin. Makita lang kita ay wala na ang pagod ko, love. Panipik. Parang mahuhulog naman ang puso ko sa sinabi ni Ace. Kinabig ko ang batok niya at ako mismo ang nag-initiate ng halik. Tila nasabik si Ace at hinigpitan pa nito ang paghapit sa baywang ko. Mapusok na halik ang pinagsaluhan namin nang biglang nagliwanag ang buong sala. Ace. Agad ko tuloy na itulak si Ace at nagulat nang marinig ang boses ni Mommy Tasha. Mom. Bigla ay parang gusto ko na lang nalamunin ng lupa dahil sa labis na hiya sa pagkahuli sa amin na naghahalikan. Katabi ni Mommy si Daddy Ramon. Nakasuot na sila ng mga pantulog. Napayuko ako. Naramdaman ko naman ang pagkabig ni Ace sa tagiliran ko. Dad, you're still awake. I'm calling you, son. Mukhang hindi naman issue sa kanila ang pagkahuli sa amin na naghahalikan. Mukhang may problem na kailangan ma-solve. I'm sorry, Dad. My phone went dead. May sunog sa office, Ibanez office. Bigla ay binitawan ako ni Ace. Damn, may sumasabotahe sa akin. Bigla ay nagkagulo sila. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Pati ako ay tila nawala na sa picture. Bumalik ka ngayon din sa opisina, Ace. I'll go upstairs at magbibihis. Susunod ako. Ma-autoridad and autos ni Daddy Ramon. Ngayon ko lang ito nakita na nawalan ng composure. I'll go with you. Sambit naman ni Mommy Tasha sa asawa. Isang sulyap ang binigay nito sa akin bago sumunod sa asawa niya. Love, tawag ko. Love, matulog ka na. Hindi ko alam kung anong oras pa ako makakauwi. I need to check my office. Isang halik sa labi ang binigay sa akin ni Ace at tinalikuran na niya ako. Pero sinundan ko si Ace hanggang sa parking ng kotse nito para tanawin Sly. Pati ako ay apektado dahil sa problema nila.
Ako na rin ang nagbukas ng gate para makalabas si Ace. Balak kong hintayin na lang din muna na makapunta dito sina Daddy Ramon para tulungan ko sila sa pagbubukas ng gate dahil wala naman dito si Kuya Anton. Sinarado ko ang gate matapos mawala sa paningin ko ang sasakyan ng asawa ko. Pero habang sinasarado ko ay bigla ko nalang naramdaman na may tao sa likod ko. Akmang lilanggonan ko kung sino pero hindi ko na nagawa dahil bigla ay marahan nitong tinakpan ang ilong ko ng isang panyo. Nagpumiglas ako pero malakas ang kung sinong nasa likod ko. Hindi ko kinaya ang amoy ng kung anong powder na nasa panyo at ilang sandali lang ay nawalan ako ng malay.